Pakiramdam daw ni Clara noon, isa raw siyang sexy lady trapped in a fat body. Pero hindi lang daw taba ang daladala niya, kundi ang matindi niyang insecurity sa sarili. Most of my entire life talaga, overweight ako. Gusto ko rin talagang pumayat para makita yung pagbabago sa sarili ko, para tumaas yung confidence ko kahit na paano. Kasi every time na tumitingin ka sa salamin, syempre hindi mo gugustuhan yung nakikita mo. Kaya naman ang dumaan sa feed niya ang Tirzepatide o Tirze. Napa-checkout na rin siya sa halagang 8,500 pesos. Nakita ko may mga success stories, mga iba less than 6 months, pumayat na. Mga sobrang kasing lalaki ko o minsan mas malaki pa sa akin. Parang hindi na okay yung health ko din. Sa isang linggong turukan, nabawasan daw agad ang kanyang timbang. So tinry ko lang kako yung first bottle niya na 15 milligram. Kaya pala siya parang effective. Wala na akong ganang kumain. Kung sabayan ko to ng proper diet siguro, tsaka konting exercise, baka mas mapabilis yung result. Mula sa chubby at malusog na pangangatawan, si Clara unti-unti raw nabawasan ang timbang from 127 kilos to 90 kilos. Wow! Pero dahil medyo may kamakalan ng unang nabili, naghanap na raw siya ng ibang mas mura na Tirze online. Sinubukan niya ang iba pang brands ng Tirzepatide. Pati ang mga galing daw ng China, pinatos na rin niya. Aware ako na yun nga, yun yung risk na iti-take ko. Ang naisip ko lang nun, since makang marami-rami na yung gumagamit, baka naman generally safe siya. Pero hindi nagtagal ang kanyang road to kapayatan. Muntik nang maging road to kamatayan. Tapos, yun na, yung mga sumunod doon, talagang hindi na tumigil yung side effects. Sobrang hilo, talagang para kang nangangatog na. Ang pangit sa pakiramdam, para kang mamamatay. Tapos, inamin ko na doon sa doktor. Sabi niya, bakit kasi pinatulan mo yan? Matapos hindi makakilos ng isang linggo, nagpasya si Clara na itigil na ang paggamit ng Tirze kahit na hindi pa niya na-achieve ang inaasam na timbang. Actually ngayon, parang ina-advocate ko tuloy na i-warn din yung iba. Ay, wag na akong mag-take ng risk ng mga bagay na hindi talaga safe or walang approval, lalo na kung anything na pinapasok sa katawan. Merong mga bagay na oo, mura, pero hindi ka sure. Ay, ayoko na maranasan yung mga bagay na naranasan ko while taking that meds. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Alan Dampil, ang gamot na ito hindi raw talaga dapat ginagamit na pampapayat. Una silang dinevelop para sa sakit na diabetes o pagpapaba ng sugar. Na-approve din sila para sa management ng sobrang katabaan or ng obesity. Kahit na ginagamit daw ito pang manage o control ng timbang, kailangan daw may mahigpit na gabay ito ng isang espesyalista. Lahat po ng lumabas dito sa Pilipinas, wala pong vial na nilabas sa Pilipinas, at least walang legal na FDA-approved na vial. It's not impossible na mag-cause ng death. Ang severe allergic reaction to that can cause yung worst case scenario po, pagkamatay. Sa pag-boom ng produktong ito, lalo na sa social media, nabahala rin ang Food and Drug Administration o FDA dahil sa naglipa ng Tirze na may iba't ibang tatak. As of the moment, meron po tayong 2 injectables, pero po ito ay para sa mga pasyenteng merong diabetes, at ito po ay hindi pa natin tinetest specifically or solely for weight loss. Kaya naman nakatutok daw ang ahensya, katulong ng iba pang mga otoridad sa mga naglalako nito online. Kung sila ay bumili online, mahihirapan tayo dun sa tinatawag nating traceability. Kung kaya napakahalaga na tinitingnan natin yung labeling nito, dapat nakalagay din kung sino ang nag-distribute para po kung in the event na magkaroon ang mga patients na ina-administer ng mga injectables na ito, ay magkakaroon ng accountability. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel